ayon daw po sa Ombudsman, fact-finding investigation sa mga reklamo laban po kay VP Sara nagpapatuloy na. Mga kababayan, o ibig sabihin gumugulong na po sa Ombudsman yung mga reklamo na isinampa laban po kay Sara Duterte. Ano po, so ito, i-play po natin. Bukod sa impeachment proceedings, gumugulong din ng mga reklamo laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Nasa verification stage na raw ang mga ito ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano. Nagbabalik sa Isaiah Mirafuentes para sa detalye. O ayan, paano magpapapanagot yan? Ngayong may reklamong nakasampa sa Ombudsman laban sa kanya. O isipin nyo, paano magpapapanagot si Sara Duterte ng kurap kung siya mismo sinampahan ng kaso laban sa kanyang ginawang pangungulimbat sa Kaban ng Bayan, allegedly. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Maliban sa kamera, may patong-patong na reklamo rin na kinaharap si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga nagsampa nito ay ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Subalit ayon sa Office of the Ombudsman, nagpapatuloy na rin ang investigasyon sa mga reklamo. The status of the complaints is that it's going through fact-finding investigation. Yan na. In this stage, the teams that are assigned to the complaints are tasked to verify the allegations in the complaint, and they are meant to substantiate the gaps if ever there are any. Kabilang sa laman ng reklamo ay ang affidavit na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Remil Madriaga. Kasalukuyang nasa Camp Bagong Diwa si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Pero ayon sa paano mga kababayan mapapapanagot ni Sara Duterte yung mga kurap kung siya mismo may mga kinakaharap na kasong ganito? Office of the Ombudsman, bahagi ng fact-finding investigation ay ang makausap nila si Madriaga. Iginit din ni Clavano na hindi dapat husgahan ng pagiging witness ni Madriaga laban kay Vice President Duterte nang dahil siya ay isang bilanggo. It's really a matter of being able to interface with the actual witness, because if we rely on mere paper, mere allegations that are written down, as opposed to actually seeing the person and dialoguing with them, asking probing questions in a more comfortable setting, shoutout kay Kuya Vic Malaluan Ayan, from Kubar, Saudi Arabia, KSA. Ingat po kayo dyan Mega love shoutout po. It pales in comparison, right? So I think that would be the best way to see the credibility. Una naman ang itinanggi ni VP Duterte na kilala niya si Madriaga. Pinabulaanan na rin ng kanyang legal camp ang mga akusasyon ng nagpakilalang bagman dahil sa nilay inconsistencies nito. Samantala, siniguro ng opisina ng Ombudsman na kumpleto ang hawak nilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte. Pero nasa Mindanao office raw nila ang kopya ng SALN ni Duterte para sa panahong alkalde siya ng Davao. Nangako naman ang Office of the Ombudsman na handa silang sumunod sa utos ng House Committee on Justice matapos sila ipasabina para sa mga posibleng dokumento na gagamitin sa investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan na mga kababayan maliwanag, kompleto ang Ombudsman ng lahat ng SALN ni Vice President Sara Duterte, at kung hihilingin ng Ombudsman mga kababayan, pati yung SALN nung mayor pa si Sara Duterte, handa po silang sumunod. Pero ano yung pinakamaliwanag po dito? May kaso na gumugulong sa Ombudsman laban po kay Vice President Sara Duterte, at yan po mga kababayan ay nagpapatuloy na. So ngayon, tatanungin kita, Rowena Guanzon, paano papapanagutin ni Sara Duterte yung mga kurap kung siya mismo mga kababayan nahaharap din sa matinding issue ng korupsyon? Di po ba? Paano kaya papapanagutin ni Sara Duterte yung mga kurap? Siya mismo kailangan ding managot. Diba mga kababayan? Kaya nga kung makikita nyo, samot-sari na ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte na paninira dito po kay Ombudsman Boying Remulla, na kung saan mga kababayan, pinapalabas pa nga na ito daw pong si Remulla, tuta daw po ng pamahalaan nitong si Topacio. Kasi nga, alam nila mga kababayan na talagang malilintikan po si Sara Duterte dito sa Ombudsman at saka doon sa issue ng kanyang impeachment sa Committee on Justice. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Diba? Ipinilit! Binraso! Kitang-kita! Tutang-tuta! Puppet na puppet nila. Yung ating
Yan nga dati 'di ba, sabi nyo malabong makaupo si Ombudsman Boying Remulla bilang ombudsman. Kaya nga mga kababayan, dapat nag-iingat tayo sa mga bagay na hinihiling natin eh. 'Di ba dati halos manalangin sila mga kababayan sa puo nila para lang wag makaupo bilang ombudsman. Ito pong si Ombudsman Boying Remulla. Ngayon, na siya na ang ombudsman, sinisiraan nyo at pilit yung pinapabagsak porket na si Sara Duterte nakaupo sa matinding hot seat, di ba? Porket si Sara Duterte malapit ng malintikan sa ombudsman. Yan mga kababayan ang problema sa mga yan. Masyadong obvious na obvious yung ginagawa po nila na paninira sa kredibilidad ng ombudsman. Pinapalabas nila na tuta daw, bata raw ng Malacanang etong iniluklok na bagong ombudsman na si Boying Remulla. Maliwanag naman mga kababayan na ang prinsipyo po ni Boying Remulla ay talagang papanagutin. Ito pong mga sangkot sa matinding korupsyon katulad po ni Vice President Sara Duterte. At hindi na kasalanan yon ni Ombudsman Boying Remulla kung minagsampa ng kaso laban po kay Sara Duterte. Ang may kasalanan yan ay walang iba kung hindi si Sara Duterte dahil kung hindi siya nangurap allegedly, hindi naman siya masasampahan ng kaso. Di po ba mga kababayan? Kaya nga lagi ko po sinasabi na mag-ingat po tayo sa mga bagay na hinihiling po natin. Katulad na lamang, mga kababayan, nito pong si Mijaldea. Ano yung sabi niya mga kababayan kahapon? Ay nung 23 pala mga kababayan, nung May 23, 2025. Ano ba yung sinasabi mga kababayan dati ni Mijaldea? Ayan o, it is the leader, PBBM, who should resign. Baka kunin ka ni Lord. O yung sabi ni Mijaldea dati ha, May 23, 2025, sinabi ni Mijaldea yung dati mga kababayan. It is the leader, PBBM, who should resign. Baka kunin ka ni Lord. O sabi ni Mijaldea dati kay Presidente, baka kunin ka ni Lord. Pero kung mapapansin nyo, siya yung muntika na mga kababayan. Kaya nga sabi dito ni Kuya Benji Contreras, see how karma works. Ang dali kapag masamang iniisip ng isang tao sa kanyang kapwa na wala namang ginagawang masama, sana'y maging aral ito kay Salvador Mijaldea na nag-isip ng masama sa Pangulong Bongbong Marcos. Be careful of what you wish for. It might happen to you. Karma is real. At totoo yan mga kababayan. Totoo yung karma kasi kahapon daplis na. Ito pong si Mijaldea mga kababayan na maging kwento. Ano po kasi biruin nyo mga kababayan nagsasalita siya kahapon ng kung ano-ano at bigla po siyang inatake. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, may lumabas pong balita dito na ito daw pong si Bongo nananawagan ng prayer o ng panalangin para po dito kay Mijaldea. O sabi nga dito sa nakita nating balita galing po sa Abante Mijaldea sa ilalim sa medical procedure. Nanawagan si Senator Bongo ng panalangin na maging matagumpay ang medical procedure ni dating Executive Secretary Salvador Mijaldea nitong Marso 29. Ayon kay Go, sa gitna ng pagbibigay ng mensahe ni Mijaldea sa Solidarity Walk for the former President Rodrigo Duterte sa ika-81th birthday sa Davao City, mayroon siyang ibang naramdaman. Kaya hindi na niya natapos ang kanyang mensahe at agad siyang dinala sa ospital. At ang sabi ni Bongo, ipagdasal po natin ang kalusugan ni former ES Mijaldea. O yan yung sabi mga kababayan, dito pong si Bongo. Kasi kung mapapansin po ninyo, ito yung video ni Mijaldea kahapon nung nagsasalita po siya. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Diba? Ano? Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, ito, nung nakaraan ko pa sinasabi to wag sanang manalangin ng masama. Ano po laban sa ibang tao kasi baka bumalik yan. Diba kahapon or nung isang araw mga kababayan naka-live tayo, sabi nung isang nag-comment na DDshit, kailan daw mawawala sa mundong ito si PBBM? Ano nangyari? O diba doon tumatama sa mga kaalyado po ni Digong? Tingnan nyo, doon tumatama sa mga kaalyado ni Digong, yung mga sinasabi nila at panalangin nila laban po kay Presidente. Diba sinasabi pa nga nung iba natin mga kababayan Pilipino, drama daw po ito ni Mijaldea. Sa akin lang naman mga kababayan, kung yan ay drama or hindi, masamang humiling ng masama laban po sa ibang tao. Masamang ipanalangin na mapahamak yung ibang tao kasi ang ending mga kababayan talaga, ganito. Mabilis po yung karma. Biruin nyo, dati sinabi ni Mijaldea baka daw kunin na ni Lord si PBBM pero ang ending mga kababayan, mukhang siya pa ata ang mauuna. Di po ba?
Kaya nga masama pong manalangin ng masama sa kapwa. Okay. Pero apil na ni sa Ah. serbisyo sa katauhan. Ah. Diba? Alam mo, doon sa mga didiset, bawas-bawasan nyo yung mga gawain yung ganyan. Baka mamaya, sa kakahiling nyo ng masama kay, laban kay Presidente, baka sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte tumama, mahirap yan. Di po ba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, hindi ko nga alam kung ano yung pinaglalaban ng mga ito eh. Sinasabi nila na dapat daw lumabas na si Duterte kasi nahihirapan na daw po doon. At hindi daw po naaalagaan ng maayos, namamayat daw. Pero ayon naman kay Pulong, mga kababayan, kung titingnan nyo, eto daw si Duterte, tumaba, malakas, at malakas na daw po ang mga tuhod. Ayon po mismo kay Pulong Duterte yan ha. Kasi kung titingnan nyo itong nakita nating balita, eto basahin po natin. Digong tumaba, malakas na ang tuhod, ayon po kay Pulong. Sabi dito, inihayag ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte na nananatiling malakas at tumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa kustodiya ng International Criminal Court ICC dyan po sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Pulong, pumiling bumisita ang pamilya sa ama noong Huwebes. At sabi dito, last Thursday, andun kami, medyo tumaba tapos malakas na ang tuhod niya at inaalagaan naman siya. Mabuti sa loob ang mga doktor at nurse, ani po ni Pulong sa panayam ng GMA News. Sinabi rin niya na alam ng dating Pangulo ang mga pagtitipon sa labas ng detention center, lalo na para sa pagdiriwang ng kanyang ika-81 na kaarawan. Nasabihan ko, narinig niya, nandiyan lang siya sa may likod. Sabi ko, sa mga oras na ito, lapit lang siya na sa may window mga kababayan. Plano umano ni Pulong na muling bumisita sa ama sa Lunes. Samantala, nakikiisa siya sa pagdiriwang ng taga-suporta malapit sa pasilidad nang dumagsa mula sa iba't ibang bahagi ng Europa at mundo daw at nagtayo ang mga supporter ng maliit na stage at sound system at nagkaroon ng performance bilang handog daw kay Digonggong. So ngayon kung makikita nyo yung sinasabi ni Harry Roque na mahina po itong si dating Pangulong Duterte, nahuhulog sa higaan, hindi naaalagaan ng maayos, wala pong katotohanan yan kasi mismong ayon po kay Pulong, malakas daw ang pangangatawan nitong si Digong, tumaba at malalakas na yung mga tuhod. Yan po yung sabi mismo ni Pulong. So walang dapat ikabahala yung mga taga-suporta ni Digong. Alam niyo mga kababayan, para sa akin mabuti na talagang humahaba pa ang buhay ni dating Pangulong Duterte para maharap niya yung kanyang mga pananagutan. Hindi natin kailangang ipanalangin na siya ay mawala. Dapat nga humaba pa ng humaba ang kanyang buhay at maging malakas yung kanyang pangangatawan para masagot niya at maatenan niya yung mga hearing niya sa International Criminal Court. Ano po, hindi naman tayo katulad ng mga DDSet na may mga may itim na budhi na kung saan laging ang gusto nilang mangyari patalsikin si PBBM o kaya may mangyari masama sa presidente. Kaya yung panalangin nila doon tumatama sa mga kaalyado po ni dating Pangulong Duterte. Ano po, so ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa balita na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan.